Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang sitwasyon ni Hedera or mas kilala bilang H-bar kung saan ay kasalukuyang nakaharap or nahaharap po sa matinding panganib o risk ng pagbagsak ng kanyang presyo. Sa nakalipas po na 2 linggo ay bumagsak ang presyo ni H-bar at siya po ay pumasok sa bear market. Ayon po sa technical analysis, nakabuo sa H-bar ng isang delikadong pattern na tinatawag pong descending triangle kung saan ay madalas ay sinyalis po ng isang bearish breakout. Pero kahit meron pong ganitong panganib o risk ay may mga fundamental factors na posible pong makapagbigay ng suporta sa kanya. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang nangyayari sa presyo ni H-bar ngayon. Sa ngayon sa H-bar po ay bumagsak sa presyong 0.2243 nitong August 31. Halos 26% po ang ibinaba mula sa kanyang pinakamataas na presyo ngayong taon na nasa presyong 0.3020. Ito na rin ang pinakamababang presyo niya mula po noong July 13. Malinaw po na nagpapakita ito ng matinding kahinaan sa kanyang market momentum. Kaya sa market impact, kapag patuloy po ang pagbaba ni H-bar, mawawalan po ng gana ang maraming short-term traders at posibleng magbenta palalo. Ang pagbaba na ito ay maaari pong magdulot ng mas malaking pressure pababa sa kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang ipinapakita ng technical analysis? Yan, kung titignan po natin ang kanyang daily time frame chart dito, makikita po natin na si H-bar ay tuloy-tuloy na nasa downtrend. Nabutas po niya ang 50-day exponential moving average kung saan ay malinaw na indikasyon na hawak po ng mga bears ang control sa market. Ang pinaka-importante po dito ay si H-bar ay nakabuo ng descending triangle pattern. Meron po siyang horizontal support sa presyong 0.2257 at isang pababang trend line na unti-unting nagpapahigpit ng pressure pababa. Kaya sa market impact, ang descending triangle po na ito ay isa sa mga pinaka-bearish na chart patterns. Kung mabasag po ang support level, malaki po ang posibilidad na bumagsak ang kanyang presyo hanggang sa psychological target na 0.10. Isa pong malaking pagbaba na halos 55% mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ano naman ang sinasabi ng mga indicators dito? Yan, kung susuriin po natin ang kanyang Relative Strength Index or RSI ay bumagsak na rin po ito sa ibaba ng level na 50. Ibig sabihin po niyan ay nasa bearish momentum po siya. Ang MACD indicator po ay bumaba rin sa zero line. Ito po ay dagdag sinyales na talagang bearish po ang kanyang galaw. Kaya sa market impact, ang kapag pareho pong ang RSI at saka MACD ay nasa bearish zone, madalas po itong nagiging kumpirmasyon para sa mas malakas na downtrend. Kung hindi po siya agad makabawi or makabangon, marami pong traders ang maglalagay ng short positions na lalo pang magpapatulak or magtutulak sa kanyang presyo sa pababang direksyon. Ano naman po ang worst case scenario para kay H-bar? Kung tuluyan pong bumigay ang kanyang support sa presyong 0.2257, ang susunod po na target ay ang 0.10. Ito po ay isang matalim na pagbagsak na kung saan ay tiyak po na magdudulot ng panic sa maraming mga holders. Ngunit kung sakali pong makabalik siya at mabasag naman po niya ang kanyang upper side ng kanyang triangle, maaari po itong magdulot ng invalidation sa kanyang bearish outlook. At posible pong muling tumaas ang kanyang presyo patungo naman sa resistance po na nasa presyong 0.5
30. Kaya sa market impact, kung mangyari po ang breakdown, posible pong mawala ang malaking parte ng short-term investors. Pero kung mag-breakout po pataas, magbabalik po ang kumpiyansa at maaring dumami ang bagong liquidity na papasok kay H-bar. Ngayon ay may mga fundamentals bang pwedeng sumuporta kay H-bar? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Kahit bearish po ang technicals, may ilang mga malalakas po na fundamentals na posibleng makapagbigay ng suporta kay H-bar or Hedera. Una ay may posibilidad po na aprubahan ng SEC ang spot H-bar ETF ng Grayscale. Kapag nangyari po ito, tataas ang demand dahil mas marami pong American investors ang makakapasok. Kaya sa market impact, ang approval po ng ETF ay pwedeng magbigay ng malakas na bullish push kahit nasa gitna ng bearish technicals. Karaniwan ang ganitong klase ng balita ay nagdudulot po ng biglang pagtaas ng presyo. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang stablecoin ecosystem ni Hedera? Yan, isa pa sa mga positibong factors ay ang mabilis na paglaki ng stablecoin market sa loob ng Hedera network. Ayon po sa DeFi Llama, tumaas po ng 50% ang stablecoin supply sa loob ng isang linggo at umabot po sa $127 million. Dahil mura, mabilis at fix po ang transaction fees ni Hedera. Mas nagiging attractive po siya bilang platform para sa stablecoin payments. Sa market impact, kapag patuloy po na lumaki ang stablecoin ecosystem ni Hedera, tataas po ang paggamit ng kanyang network. Ang mas mataas po na activity ay pwede pong magbigay ng dagdag demand para kay H-bar at posible pong makabawi ito kahit bearish ang chart patterns. Ano naman po ang papel ni Hedera sa tokenization? Yan, bukod po dito, si Hedera ay gumagalaw din papasok sa real-world asset tokenization. Kamakailan po ay nakipag-partner po siya sa Swarm para magbigay po ng tokenized stocks gamit ang kanyang technology. Ito po ay nagpapakita na si Hedera ay seryoso po sa pagbuo ng long-term utility para sa kanyang network. Kaya sa market impact, ang pagpasok po sa tokenization ay isang bullish sign para sa future adoption. Kapag mas marami pong institution ang gumamit nito, lalaki po ang posibilidad ng isang sustainable demand para kay H-bar. Kaya bilang panghuli, sa kasalukuyan ay nasa delikadong position po itong sa H-bar. Ang kanyang chart ay malinaw na nagpapakita ng bearish setup at hindi po natin dapat balewalain ito bilang mga traders at saka investors. Posibleng bumagsak pa siya lalo kung hindi po niya mapanghawakan ang kanyang support level. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin dapat i-dismiss ang malalakas na kanyang fundamentals tulad po ng posibleng ETF approval, lumalaking stablecoin ecosystem at saka partnership sa tokenization projects. Kaya sa aking pananaw, nasa yugto po sa H-bar kung saan kailangang maging maingat ang mga traders. Para po sa mga short term, mataas po ang risk ng pagbagsak. Pero para naman po sa mga long-term believers, ang fundamentals na dala ni Hedera ay sapat para manatiling bullish sa kanyang kinabukasan. Kung magtatagumpay po siya sa kanyang mga project, pwede pa rin siyang maging isa sa pinakamalagang blockchain dito sa global finance kahit may kasalukuyang bearish pressure. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.